Yan yung agreement po namin, and I hope all parties will agree, and we thank the President for that. Because ang totoo dyan talaga magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi po talaga papayag. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Eh kung ayaw mo makipag-usap sa congressman, how do we do the BICAMs, the bicameral conferences? How do we do our LEDAC? Pagkakagulo, masyado mainit. So, ang talo dyan ang taong bayan. So, I had to keep a cooler head, and even if it was very difficult for me not to say anything about this issue, we wanted to find a win-win solution that would limit the impact in terms of a constitutional crisis with both houses of Congress. Ayan, ito yung buong talay. We feel in the Senate that after passing the Public Services Act, hindi na po kailangan amendahan yung ating provision when it comes to economic amendments. Unfortunately, may pending case sa Supreme Court, marami pong nag-file. So, anong nangyayari daw, maraming natatakot pumasok sa bansa dahil maski na meron na po tayong batas, wala pong TRO, but what if after 1 or 2 years, the Supreme Court declares it unconstitutional? And once the Supreme Court declares it unconstitutional, paano daw nila babalik sa 60-40 yung kanilang mga investments? So, may rason. No? May mga mabibigat din na rason. And that's why we are open with the leadership of the Senate. Alam mo ako, sobrang natutuwa ako. Honestly, natutuwa ako kasi 'di ba, alam niyo naman po siguro 'yon, matagal na rin na talagang isa ito sa gusto kong mangyari noon na magkaroon talaga ng pagbabago ng konstitusyon. Ngunit sabi ko nga, 'di ba, kung ang mag-handle ng pagbabago ng konstitusyon ay ang Kamara lang, talagang sablay. Okay? Pero etong nangyari ngayon, bumabalik uli dun sa dati, which is yung economic provision, which is yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi man makuha yung tinatawag na parliamentary na form of government, at least yung yung economic lang. Kasi alam nyo, naipaliwanag sa amin yan noon nila Orayo, naipaliwanag nila sa amin. Kaya nga Singapore, isipin nyo Singapore passport is isa sa mga powerful passport Bakit? Kasi nga asensado yung bansa nila dahil nga po sa magandang kanilang katatayuan pagdating sa mga antas ng ekonomiya, di ba? Kitang-kita naman po natin. Sinabi pa nga naalala ko nung sinabi ni Orion yung laging pinupuntahan, yung Marina Bay, di ba? Alam mo ba na hindi Singapore na may-ari niyan? Which is ang ganda sana Kung ganun din ang mangyayari sa Pilipinas, but because of the 60-40 na provision na hindi pwedeng marami ang pagmamay-ari ng foreigner, kaya medyo naaalangan yung mga foreigner, di ba? Although, syempre, meron pa rin iba nagtitake risk, yung iba gumagamit ng dummy, dummy na tao. Ibig sabihin, kunwari yung Pilipina may-ari pero talagang yung foreigner naman, ganon. Kaya lang nagiging problema pa rin yan pagka nagkakaroon sila ng legal battle, di ba? So ngayon, parang bumalik. And I really hope na bumalik talaga sa talagang ipinaglalaban ng karamihan na economic provision ang mabago. Ngayon naman, so far, kasi nung una, do sa People's Initiative, di ba? Ang mangyayari parang sasama lang ang mga senador sa mga congressman bilang magiging isang house sila. So, ilan lang sila? 24 plus yung congressman. Paano kung lahat yun nabusog ni Tamba at bumoto sa term extension, wala na magagawa ang Senate. Yun noon. But now, napag-usapan nila, according to Senate President, sabi ni Marcos, hindi pwede. So, magkakaproblema. Kaya dapat separate ang voting. Okay? So, separate ang House. If sabihin, 3/4 ang House at 3/4 din ang Senate. So, magkaiba. Which is, sa tingin ko, maganda. Kasi,
kahit papaano, ako, may tiwala pa naman ako sa marami namang senador natin, maaayos. Hindi naman sip-sip. Alam mo yon. At saka hindi, kasi iba ho ang structure. Ito yung structure na sinasabi ni Bobong Lipunan. Iba ang structure. Sa Congress, sa House, talagang kung anong sinabi ng speaker, yun ang masusunod. Yun talaga. Wala tayong magagawa. Pero sa Senate, hindi ho ganun. Okay? Kaya yan yung pinaglalaban ni Senator Robin. Kaya nga maganda. Kaya lang may konting problema dito kasi ang balita ko dito, which is sinabi rin niya, hindi si Senator Robin ang mamumuno ng komite sa Senado. Si Angara. Kasi daw ang dahilan ni Zubiri dahil kailangan abogado. So abogado si Angara, si Robin hindi. Kaya si Angara. I really do not know what will happen sa susunod na mga araw. Pero at least medyo gumaganda. Gumaganda ang senaryo. Sana lang, sabi nga nung isa, sana daw totoo. Kasi baka mamaya dahil sa sobrang init lang ng issue nung PI na yan, yung bilihan ng signature, baka kaya ginanito. So merong ganung pag-iisip, di ba? Na baka mamaya kaya lang naman ginanito in-announce na Senate na dahil uminit ang Pero I don't think so. Sa tingin ko hopeful pa rin ako. We had several meetings with the senators after. We are open to discussions on the amendment of the Constitution on these particular provisions. But we are going to do it separately, voting separately. And that is why we have prepared a resolution now signed by myself, Senator Lauren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. So with this, we had asked, the majority members had asked Senator Sani Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede, para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. So, just to make a long story short, we had a meeting, the chain of events that had happened. So, nakipag-meeting po ako kay Presidente nung Tuesday. And I raised the alarm about the People's Initiative. He was very gracious enough to meet with me, and we discussed how we can diffuse the situation. In fairness to the President, hindi niya po alam yung People's Initiative language was to diminish the powers of the Senate. And after that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had lively and vigorous debate on the issue. And we all decided to meet with the President once again at 3 p.m. in Malacanang last Thursday. In that meeting, we were there early, so we met together with Senator Lauren Legarda. Kasama po namin si Congressman Sandro Marcos, Sap Anton Lagdameo, and the Speaker and myself. In that meeting, we discussed the scenarios. And of course, I defended the position of the Senate na talagang malabo yan kasi as far as we're concerned, their plan is unconstitutional because we are a Yan ba yung constitutional na sinasabi ni Bobong Lipunan? bicameral system of government. Kaya, nung pagkita po natin kay Presidente, we decided, the President, first of all, and I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive.
and he even mentioned news items from the major networks that he watched the night before. At sabi, oh, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan? If the picture paints 1,000 words, if Subiri is saying the truth, ibig sabihin, talaga pong walang alam si Marcos pagdating po sa pinupush ni Tambaloslos. Alam mo, dito palang lumalabas tuloy na talagang medyo etong si Romualdez, parang siya talaga yung nanggugulo eh. Parang umiepal ika nga. Parang he is trying his best na, alam mo yun, na gumawa ng move. One, maybe because alam niyang hindi siya pakikialaman ng presidente dahil hindi personalidad ng presidente yon. Second, maybe because iniisip niya kamag-anak naman siya, kaya hindi siya pakikialaman. Kaya lang, sumabog ika nga eh. Nabuking, di ba? Sumabog, nabuking ng taong bayan yung ginagawa nila sa PIPI na yan. Na nagkakaroon ng bayaran, pinaplano. Kasi, sabi nga kung PI, dapat People's Initiative eh, di ba? Anong nangyari? Hindi talaga People's Initiative. Ibig sabihin, talagang may nagtutulak. Ganun na nangyayari, not na booking. And sabi nga nito ni Subiri, parang kapapanood lang ng presidente na nagkakaroon na ng gulo pagdating sa, kasi tama nga naman, doon sa ginagawa ni Romualdez, talagang mawawala ng kapangyarihan ang Senate sa pagdating sa mga desisyon. Kung hindi ka nga namang gago, di ba? At bastos, bakit mo naman tatanggalin? Bakit mo naman tatanggalin yung mga kasamahan mo na yung power, yung authority ng mga kasamahan mo mag-decide? Kung hindi ka greedy. Ibig sabihin, kung hindi ka, when I say greed, not just about money, ibig sabihin ng greed, maybe pwede rin dahil sa pera. Di ba? Pinsan initiative. Correct. Mukhang gano'n na nangyayari. Sa kwento ni Subiri, parang sinasabi niyang may sariling desisyon ito si Romualdez. Gumagawa ng sariling galaw, di ba? May bayaran, and he even said na, and I thank the president for this, because Sabi ni Kim Gorgeous, do you really believe Bongbong doesn't know anything or bangag talagang pangulo yan nyo? Wala ako. Ang sinasabi ko, Kim, makinig ka, hindi ka nakikinig. Isa ka pa. Sabi ko nga, if ang kwento ni Subiri is true, kaya nga ako kumanta pa ng if a picture paint 1,000 words. Di ba nakikinig eh? Again, on this channel, hindi nakasalalay sa pulang daga. Dito po ay nakasalalay lamang po tayo sa mga news na binapalabas. Yun lamang po ang ating nire-reactionan. Okay? Hindi po tayo assuming. Anong assume natin? Assume kagad natin na hindi alam ng presidente o alam ng presidente. Base sa balita na to, doon tayo nagre-react, ha? Doon, base sa sinabi muna nung dinidiscuss natin, wag tayong parang si Bobong Lipunan. Pag ganun sa diskusyon kung ano muna yung pinag-uusapan, nire-reacta natin yung sinasabi ni Subiri. Doon muna tayo. Okay? even said na, ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado sa pagdating ng usaping bicameralism or bicameral form of government. So maganda po ang direksyon ng Pangulo. And ang sabi niya sa akin, at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the... Kasi ganito lang naman yan kasimple. If we think na gumagawa-gawa lang ng kwento si Subiri at hindi totoo yung sinasabi ni Marcos na hindi niya alam o wala siyang kinalaman doon sa PIPI na yan,
bakit niya ngayon tatanggalin sa kamay ni Romualdez? Is it because napahiya na si Romualdez o nabuking na yung plano nila? Pwede bang ganun? Pwede yun. Pero, maaari din na talagang, kasi alam nyo, huwag na lang kayo maingay, atin natin na to. Pag mahina talaga ang presidente, naalala nyo yung kay Cory Aquino noon? 'Di ba? Pag mahina talaga ang presidente, hindi ko sumalangit nawa ang ating dating Pangulong Cory. Kung maalala nyo sa ating kasaysayan, kaya nga napakaraming kudita noon eh. Alam niyo ba kung ba't napakaraming kudita noon? Kasi naniniwala yung mga sundalo noon na hindi si Cory ang nagpapatakbo ng gobyerno. Gets ninyo? So, feeling nila, kahit nga di ba si Laurel, di ba, yung kanyang vice president, tumiwalag sa kanya sa gobyerno ni Cory. Kasi nga, ang akusasyon nila ay hindi si Cory nagpapatakbo. Kasi ganyan talaga ang sitwasyon pagka medyo ang personality ng presidente ay mahina, talagang yung mga nasa paligid, kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang alam mo yun, wala naman yung presidente, di man gagalaw yun, di man tayo sisitahin. Plus, ikaw yung kamag-anak di ba? Lalo kang mas malakas ang loob. Kasi nga, ikaw yung kamag-anak lalakas ang loob mo. Kaya there's a big possibility na talagang hindi alam ng presidente. Sa tingin ko hindi alam nyo, kasi nga, ganun talaga yung personality niya May sarili siyang ginagawa sa mundo. Tapos, etong isa, alam mo yun, talagang gagawin niya yung lahat para mapakinabangan niya kung ano yung mapakinabangan niya. Halatang halata sa galaw Ito na nga yung kwento. Economic provisions, and then you approve your version which the House can adopt. So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit. Ayan, sabi naman ito isa, pwede ring alam niya para mapunta sa pamilya nila lalong kapangyarihan, win-win situation, sabi ni Diego Latigo. Sabi naman ni Bray, pwedeng alam ni PBBM, pero yun ang sinabi ni Zubiri at yun lang ang sinabi sa kanya sa madaling salita, maaari daw na palusot na lang ni Marcos kay Zubiri na hindi niya alam. Pero actually alam niya at pumalpak lang yung plano. Okay? Parang ganon. Pwede naman din yun. Pero kasi pag sinabi mo yan, para mo na rin sinabing magaling sa strategy yung Pangulo. Parang ganun Kaya lang, hindi kasi ako Alam mo yun, parang, kaya niya bang planuhin niya ng ganun? Mas matimbang ako dun sa, mukhang hindi niya kaya Mukhang pinaiikutan siya. Kesa sa, there are good qualities na masasabi natin kay Marcos. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero if there is really something bad pagdating mo kay Marcos, yung kaya siyang paikutan ng mga nasa paligid niya. Mas doon ako kesa doon sa mas magaling siya mag-strategize. Parang hindi. Parang hindi ko kayang tanggapin yun. Diba? Parang hindi ko kayang tanggapin yun. Mas kaya ko bang tanggapin na hindi niya kaya yan. Parang pinalulusutan siya kasi hindi naman niya kayang sitahin. Parang ganun Ng taong bayan. So, that was quite clear in the meeting. And sabi nito isa, this is Sir Ginger Cat. Pasensya ka na, hindi ko alam yan. that's why in the Van de Honor, medyo smiling na po kami ng Speaker of the House at ang Presidente ng Senado because we were able to resolve that very big issue. That night, nag-meeting po kami with the senators. We had about 14 senators that met that night and we discussed the possibilities. Nakuha ko naman po yung full support ng majority members of the Senate. We were also there. We also had a member of the minority there, Senator Rizzo Ontiveros. And of course, we said to her that we know their position, we will respect their position, but I'm being transparent. As the Senate President, I want to be transparent that these discussions will be taking place. Sa akin, malalaman na lang natin siguro yan pagdating ng panahon. Kung magpupush through ba
yung plano ng Kamara o magpupush through? Kasi sinabi rin din dito ni Zubiri na talagang no in any extension. Okay? Although, meron talagang mapapaisip ng ganun. Kasi once inopen mo na yung pagbabago ng konstitusyon, open na yan. Yeah, actually yan yung argument ng mga anti na pagbabago ng konstitusyon, kasi sinasabi nila once you open it, even if sabihin nila it's just economic provision ang papalitan, but basta inopen mo na yan, itong mga mambabatas natin pwede nang galawin yan. Tama. Kaya bilang mamamayang Pilipino, napaka-importante na bumoto tayo sa 2025 ng tamang mga senador. Importante yon. Bakit kanyo? Kasi ngayon, mukhang nadala na sila doon sa People's Initiative. So, sa madaling salita, hindi na join ang pagboto. Ang magboboto na ngayon, separate na, Senate and the House. So, importante na iboto natin ang tamang mga senador sa 2025. Kasi, malaking factor na sila din ang magdidesisyon eventually. Kung mauuna ang eleksyon ng senador bago dito sa itong tsacha na ito, di ba? So, yun ang importante. Salain natin, siguraduhin natin kung sino yung mga iboboto natin sa 2025.